Kaupak, natatakot ka bang mag-invest sa ngayon dahil sa kaguluhan sa Middle East? Gets ko yun. Kasi malaki ang naging epekto nito sa atin. Ang taas ng presyo ng langis. Kasunod nito, pagmahal ng maraming bilihin. Bagsak ang piso kontra dolyar. Bagsak na naman ang stock market. Kaya hindi kita masisisi kung hindi ka muna mag-i-invest at itatago na lang sa ilalim ng kama ang iyong pera. Kaso, kung hahayaan mo lang na matulog ang pera mo, talo ka pa rin dahil sa inflation. Kaya dapat, tuloy-tuloy lang ang pag-i-invest. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang 5 investments na walang lugi o garantisado ang kita kahit magulo ang mundo. Panoorin mo hanggang dulo kung saan makikita mo ang isa pang investment na kumita ng mahigit 7% every year ng nakaraang 10 taon. Ang una sa ating listahan na pwedeng paglagyan ng iyong pera na sigurado at okay ang kita ay ang deposit accounts ng mga digital banks. Ang interest rates na binibigay ng digital bank sa kanilang regular deposit accounts ay nagre-range sa 3% hanggang 5%. Hamak na mas malaki kumpara sa less than 0.5% na bigay ng mga traditional banks. Ang interest nga ng Maya Bank ay pwede pang umabot ng 15% kapag bumili ka ng load, nagbayad ka ng bills gumamit ng easy credit nila o gumamit ng Maya kapag nagbayad online. Ang isa sa malaking advantage ng digital banks ay mas convenient ito. Lahat nagagawa mo online, mula pag-open ng account, pag-deposit at pag-withdraw. Madali lang din ang pag-transfer sa mga e-wallets pati na ang bank transfer. Ito ang mga digital banks na nag-ooperate ngayon sa Pilipinas. Bukod sa mga branchless na digital banks, meron ding ilang bangko na merong physical branches pero ang focus nila ay nasa digital banking katulad ng Bangko at Salmon Bank. Sa ngayon, ang digital banks na mataas ang bigay na interest rate ay ang Discartec, Tonic at CIMB. Abangan mo sa mga susunod na araw sa community tab ng ating channel ang comparison ng latest interest rates na binibigay ng mga digital banks para makapili ka ng mabuti. Ang tanong ng marami pagdating sa digital banks ay kung safe ba ito? Sa tingin ko, safe naman. Unang-una, insured ng PDIC ang pera mo hanggang 1 million. Kaya huwag kang matakot na magsara ang digital bank dahil makukuha mo naman ng buo ang iyong pondo basta huwag lang lumagpas ng 1 million. Pagdating naman sa risk na ma-hack ang iyong digital bank account, may mga best practices naman na pwedeng gawin para maiwasan ito. Para maprotektahan ang iyong digital bank account, tandaan ang mga ito. Huwag na huwag i-share ang OTP o PIN. Gumamit ng malakas, mahirap at unique na password. I-enable ang biometrics para sa face o fingerprint recognition. I-activate din ang two-factor authentication. Huwag mag-click ng links. Direktang i-type ang URL ng official website sa browser imbis na mag-click sa link. I-verify ang number o email address ng sender. Kung hindi familiar o mali-mali ang spelling, i-delete mo na agad ang message. Gamitin ang additional security features ng app kagaya ng lock card at pag-set ng daily transaction limits. Hanggat maaari, iwasang gumamit ng public Wi-Fi. At siguraduhing updated palagi ang gamit mo na app at ang OS ng iyong phone. Ngayon, kung wala ka talagang tiwala sa mga digital banks, itry mo ang deposit products ng mga Savings and Loans Associations o SLAs at mga cooperatives. Karamihan sa mga ito ay mas mataas ang binibigay na interest kumpara sa mga traditional banks. Yun nga lang, may mga SLAs at co-ops na exclusive lang sa members ng isang organization o kumpanya ang pwedeng sumali. Kagaya ng AppsLY na pwede lang sa mga active at retired na personnel ng Armed Forces, PNP, Bureau of Fire Protection at BJMP. May mga cooperatives naman na exclusive lang sa mga empleyado ng kumpanya. Pero meron namang mga co-ops na open sa general public kagaya ng First Community Cooperative, ang Cebu CFI Community Cooperative at ang Tagum Cooperative. Merong mahigit 20,000 cooperatives ngayon sa buong Pilipinas.
Mag-research ka kung anong co-op ang accessible sa'yo na maganda ang benefits. Bukod sa regular savings account, pwede ka rin mag-open ng time deposit account para mas malaki ang kikitaing interest. Ang interest sa time deposit ay kadalasan mas mataas ng 2% hanggang 4% kumpara sa mga regular na savings account. Sa unang tingin, parang maliit lang na diferensya ito, pero sa loob ng mahabang panahon, malaki-laki rin ang pagkakaiba ng kikitain mo. Tingnan mo ito. Ang diferensya sa kita ng 100,000 kapag nilagay mo sa time deposit na may 3% at 6% na interest rate ay nasa 13,800 lang pagkalipas ng 5 years. Pero sa loob ng 20 years, ang diferensya ay aabot ng 94,700. Kaya kung mag-i-invest ka, huwag mong baliwalain ang maliliit na diferensya sa interest rate dahil maaaring umabot ng daan-daang libo o milyon ang mababawas sa kita mo. Hindi lahat ng digital banks merong time deposit accounts, pero sa mga digital banks na meron nito, ang pinakamalaki na nakita ko na interest ay ang Satonic at Salmon Bank na umaabot hanggang 8% per year. Kung ayaw mo sa digital banks, meron namang iilang maliliit na traditional banks na nagbibigay ng mataas-taas rin na interest rate, kagaya ng Welcome Bank na nagbibigay ng 4.5% hanggang 6.5% sa kanilang time deposit account. Ang Sun Savings Bank na matatagpuan ang mga branches sa Cebu ay nagbibigay din ng 5.75% hanggang 6.5% sa kanilang time deposit account. Isa sa pinakamaganda na investment kung takot ka na malugi at gusto mo ng sigurado na kita ay ang government securities o bonds. Ito yung treasury bills, fixed rate treasury notes o FXTNs at treasury bonds. Napaka-safe ng government securities. Hindi man ito insured ng PDIC, ginagarantiya naman ito ng gobyerno. Kahit sino pa ang nakaupo na presidente, basta gumagana ang gobyerno, makukuha mo ang iyong investment sa government securities. Tulad ng time deposit accounts, may fixed at guaranteed interest rate ang bonds at may term din ito. Ang treasury bills may tatlong term o tinatawag din na tenor, 91 days, 182 days at 364 days. Ang treasury bonds at FXTNs naman ay may term mula 3 years hanggang 25 years. In general, kapag mahaba ang term ng bond, mas mataas ang interest rate nito. Ang interest rate ng bond sa ngayon ay naglalaro sa 4% to 6%. Pero nagbabago ito depende sa market conditions. Bukod sa government, nag-o-offer din ang mga private companies ng bonds na tinatawag na corporate bonds. Recently, may natanggap ako na offer galing sa RCBC para sa kanilang 3-year fixed rate ASEAN Sustainability Bonds na may rate na 6.08% per year. Magandang rate ito para sa 3-year na term. Kasama sa mga top issuers ng bonds sa Pilipinas ay ang Ayala Land, Metrobank, SM Investments at San Miguel Corporation. Abangan mo na lang sa news at social media ang announcements kung kailan may bond offer ang isang kumpanya para makapag-invest ka. Kung gusto mong mag-invest sa government securities, pumunta lang sa mga Government Securities Eligible Dealers o GSEDs. Karamihan sa mga malalaking bangko ay GSED. Ang minimum na investment ay depende sa bangko at pwede itong umabot ng ilang daang libo. Pero ang Retail Treasury Bonds o RTBs ay nasa 5,000 lang ang minimum na investment. Pwede ka rin mag-invest sa government securities gamit ang online platforms kagaya ng GBonds na nasa GCash app. Pwede ka ditong mag-buy and sell ng iba't ibang bonds. Maaaring marami ka na sigurong narinig na kwento tungkol sa pagkalugi ng ilan sa mga bumili ng life insurance sa mga nakaraang taon. Kung kumuha ka ng VUL na insurance bilang investment, iisipin mo talaga na nalugi ka dahil mula pa noong nagka-pandemic hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakabangon ang ating stock market. Kaya bagsak na bagsak ang fund values ng mga VUL. Kung investment ang hanap mo sa insurance,
at ayaw mong malugi, ang dapat mong kunin ay life insurance plan na may guaranteed returns. Ito yung mga life insurance policies na nagbibigay ng regular na payout hanggang mag-mature ang policy. Bukod pa dito, meron kang life insurance coverage para sakaling may mangyari sa'yo, may makukuha ang iyong pamilya. Ito ang isang example ng life insurance na may guaranteed payouts. Ang sample policy na ito ay may face amount na 500,000 at 20-year na coverage. Taon-taon, simula sa 6th year ng policy, makakatanggap ka ng payout na equivalent sa 5% ng face amount o 25,000 every year. Kapag kinuha ka ni Lord bago pa mag-mature ang policy, ang beneficiaries mo may matatanggap na benefit na 200% ng face amount o 1 million. Kapag umabot ka naman ng 65 kung kailan magmamature na ang policy, ikaw mismo ang tatanggap ng 1 million pesos. Tandaan na ito ay example lang. May pagkakaiba ng features ang mga plano na ino-offer ng iba't ibang companies. Ito ang mga plans na may guaranteed payouts mula sa mga pangunahing life insurance companies. Kung gusto mong malaman ang detalye ng mga plans na to, kumausap ng financial advisor mula sa kumpanya na gusto mo. Pwede mo ring i-type sa comments kung alin dito ang interested ka para i-connect kita sa appropriate na financial advisor. Meron pa akong isang isi-share sa iyo na bagamat hindi fixed at hindi guaranteed ang kita dito, pero sa nakaraang 10 taon, consistent ito na nagbibigay ng malaking tubo. Ito ay walang iba kundi ang Pag-ibig MP2. Tingnan mo dito kung magkano ang kinikita ng MP2 accounts mula sa 2016 hanggang 2025. Ang average na kinita ng MP2 taon-taon ay nasa 7.1%. Bihira sa isang investment na masustain ang ganito kataas na kita sa loob ng mahabang panahon. Kahit noong pandemic, konti lang ang ibinaba ng dividend rate ng MP2. Proof ito na solid na investment talaga ang MP2. At sa tingin ko, magpapatuloy ang magandang kita nito sa mga susunod pa na maraming taon. Mahigit 1.3 million Pag-ibig members na ang may MP2 account. Magpapahuli ka pa ba? O ayan, hindi ka na dapat matakot mag-invest dahil marami kang pwedeng paglagyan ng iyong pera kung saan kikita ka ng maganda at walang lugi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, share, and subscribe para sa mas marami pang upak ni Maestro.